Anessa POV. I nibbled on my bottom lips. Lumalabong paningin ko habang minamasdan si Mateo, ang aking ama. Tila nasusuffocate ako sa malakas na tensyon na lumalaganap sa ere. Nakatayo ako malapit sa bintana ng CEO office. Samantalang si Dad ay nakasandal sa mahogany desk. Umakyat baba ang aking dibdib sa mga salitang binitawan niya. Mistulang sinasakal ako ng kabigatan ng desisyon niya. Magmula nung inanunsyo niya sa publiko na ako ang bagong CEO ay hindi na ako makaisip ng diretso. Kinukulang na ako ng tulog at napuno ako ng pighati sa loob. Wala siyang pake kung magdusa ako sa padalos-dalos niyang desisyon. Dad, maawa kayo. Hindi pa ako handa. Hindi ko mahandle ang ganito kalaking obligasyon. Sabi ko, pinahiran ko mga butil ng pawis na namumuo sa noo ko gamit ang aking kamay. Now my palms were clammy and I wiped them nervously against my skirt. But it did little to ease my growing anxiety. You'll do this, Anessa. The board is waiting. This is your responsibility now, whether you like it or not. Gate niya, tinawid niya ang tindig at tumakbang palapit sa akin. Dad, nandito pa naman si Jairon. Bakit? Hindi ko siya totoong anak. Putol niya sa matigas na ekspresyon. Kitang-kita kong sinseridad sa kinang ng kanyang mga mata. Kaya sigurado na nagsasabi siya ng totoo. Nagtagumpay siyang alamin ng totoo. May namung lungkot sa isang parte ng puso ko. Subalit hindi ko maitanggi ang saya. Binigyan kami ng chance ni Jairon at walang bahid ng karumihan ng pagkakaroon namin ng anak. Ano? Naumid ako ilang saglit bago humugot ng malalim na hininga. That's why he doesn't have the right to claim this company. It is better to give this to you than view. Mahina niyang saad. You don't have a reason anymore to deny this position. You'll take over the construction of H Tower. Pagkasabi hinablot niyang kamay ko, muntik ako masubsob sa lakas ng paghahatak niya. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ko habang kinakaladkad ako patungong conference room. Nagpatawag siya ng emergency meeting para dito at hindi ako handa na harapin sila. Alam kong capacity ko, makakaya ko naman ang pagiging CEO, pero hindi sa ganito kalaking kumpanya. Dad, please, pakiusap ko. I felt my knees buckle slightly and my vision began to blur as I struggled to keep up. Huwag nang matigas ang ulo, saway niya. Biglang bumilis ang paghinga ko kasabay ang pagtuli ng ikot ng mundo. Na-hyperventilate ako. Dad, parang hindi ko kaya. Nautal kong sambit. Nang sinunggaban ako ng hilo. Naglalakad kami sa pasilyo pero hindi ko maaninaga ng sahig. Umaatake ang hypoglycemia ko sa ilang araw na hindi ako kumain at natutulog ng maayos. Anessa, narinig kong tawag ng pamilyar na boses na gustong-gusto kong marinig. Dad Mateo, what is going on here? Tanong niya kay Dad sa kalmadong boses. Pero binabalot naman ng lamig. Niluwagan ng ama ko ang pagkahawak sa braso ko. Nasilat niya ang galit. This doesn't concern you, Jairon. Get out. I have a company to run. And my daughter has a duty to fulfill. Nandito ako para iligpit ang mga gamit ko. Agaran ni Jairon na katuwiran. Dumidilim ang mga mata kong tinignan siya. Bumakat ang pag-alala sa kanyang itsura. Malamang nahalata niya na hindi ko normal ang mukha ko. Anessa, are you alright? Pusisa niya. Lalapitan sana ako pero hinarangan siya ni Dad. Back off. Hindi to oras para guluhin ang anak ko. Pananaboy ni Dad. Dismayadong pumalatak si Jairon at siyang tulungan ako pero hindi niya magawa. Hindi mo ba napapansin na hindi normal ang kinikilos niya? Shut! Bago matapos si Dad ang pagsasalita, tuloy nang bumigay ang mga binti ko. Dagli ko ipinikit ang mga mata at unti-unti ako nilamot ng kadiliman. Naramdaman ko na may sumalo sa akin bago ako tuluyang lumagpak sa marmol na sahig. Anessa! Ang huling salitang narinig ko bago ako tuluyang nawalan ng malay. Marahan ko minulat ang aking mga mata. Hindi ko na aninaga ng paligid sa umpisa. Pero alam kong nasa ospital ako. Bumalik sa normal ang tibok ng puso ko. Gumaan ang loob ko at napuna akong dextrose sa kamay. Nahihiya ako ngayon kay Dad matapos bumigay ang katawan ko dahil sa sakit ko. Inikot kong ulot na tanaw ko si Jairon. Nakaupo sa isang anggulo. Nakahalo kip-kip at gusot ang suot na asul na button-up shirt. Lumambot ang ekspresyon niya. Nang namalayan ako nagising, otomatiko siyang tumayo at sinalpok ang kilay at mariing nilapat ang labi bago niya ako nilapitan. How are you feeling now?
Bungad niya, pinakawalan kong pagak na boses na halos pabulong. Nasaan si Dad? He leaned forward, his eyes meeting mine. May pag-anilangan siya pero nagawa niyang sagutin ang tanong ko pero sa mababa't misuradong tinig. Nagpaiwan siya, tatapusin niyang meeting. Nilipat kong paningin sa kisame. I'm sorry, mahina akong bulong. Sorry, what for? Nalilito ni Jairo na tanong. Kasalanan kong lahat ito. Bakit ba kasi dumating ako? Wala kang kasalanan dito at hindi ka dapat humingi ng tawad sa akin. Tumahimik kami sandali. Kinalulungkot ko ito ng gusto, Jairon. Hindi ko inakala na hindi ka totoong anak ni Dad. Nasasaktan ako mawala sa iyong lahat ng pinaghirapan mo. Basag ko sa katahimikan ko. Nasa dulo ng mata ko ang luha at isang salita ko pa ipapatak na. Ginagap niya ang kamay ko. Sa ayaw at sa gusto ko, ito ang tadhana ko. Nagpapasalamat din ako na hindi tayo magkapatid kasi ngayon malaya ko na mahalin ka. Natigilan ako sa sinabi niya. All this time mahal niya pa rin ako. Sinira ko siya, pinagkait ko sa kanyang lahat. Hindi ako karapat-dapat na mahalin mo. Sinira kita. Shh! Wala akong pakialam. Kailangan ko lang tanggapin ang kapalaran ko. At kahit hindi kita makasama, patuloy pa rin kitang mamahalin. Wika ni Jairon. Naramdaman kong panginginig sa kanyang kamay. Naiinis ako sa sarili ko na makita siyang nahihirapan pero may pag-asa pa rin sa mga mata. Jairon, tumigil ka. Please, ayoko makita ka na nahihirapan. Unang-una, kasalanan ko to dahil nagkamali ako na may iba kang babae. Iniwan kita, tinago kong anak natin, at kinuha kong kumpanya mo. Pagakang boses kong sambit, nagsimulang dumaloy ang malamig kong luha. Ang totoo, matindi ang galit ko sa iyo noon. Pero kasalanan ko rin dahil hindi ko sinabi noon ang tungkol kay Milena at pagpatol ko sa kanya. Pinutol ko ang engagement namin nang bumalik ka. Hindi ko kayang makita ka na may hinanakit sa akin. Matagal ko nang alam na pinutol ni Jairo ang engagement kay Milena. Pero nagulat pa rin ako sa dahilan niya. Nagsisisi ako na naniwala ka agad sa maling akala kaysa makipagkomunikasyon sa kanya. Sinasakal ako sa komplikasyon ng buhay ko ngayon. Jairon, sana pumayag ka. Pakasalan mo ko, suggestion ko ulit. Umigting ang bagang ni Jairon. Saglit siyang napaisip, saka bumuga ng hangin. Nasa hilatyan niya ang pagdadalawang isip, pero tila papayag siya ngayon. Ayoko magpakasal sa'yo para sa kumpanya. Prangkang tugon niya, bumagsak ang pag-asa ko. Please, pakinig ka, para ito sa ikakabuti ng lahat. Ayoko maging CEO, wala akong kakayahan na tulad mo. Hindi ko kayang pagpapatayo ng H Towers. Ito lang ang solusyon para maibalik ko sa iyo ang kumpanya. Kakalabanin mo si Mateo, malamig ni Jairo na sabi. Oo, at hindi ako natatakot sa kanya. Hindi ako papayag. Binitawan niyang kamay ko. Suminghap ako at umupo. Bahagya ako nahilo pero kagad namang naglaho. Mahal pa rin kita, Jairon. Ginagawa ko to para sa iyo at hindi para sa sarili ko. At ang totoo, ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Umawang ang bibig niya. Ilang sandali pang lumipas bago ni Jairon maprosesong sinabi ko. Matamlay niyang ibinagsak ang balikat at parang iniisip niyang napilitan lang ako. Napipilitan ka lang, kaya ginagawa mo to. Sabi niya gaya ng iniisip ko. Hindi, suminghap ako. Pinunasan ng mga luha bago siya tinignan ng buong tapat at sa mga mata. Ni minsan hindi ako nagsinungaling sa'yo. Pinangako ko noon sa sarili ko na unang lalaki magpapatibok sa toong aking puso ay una at huli kong mamahalin. Kahit na sinaktan mo ko noon, Jairon, nanatili ka sa puso ko kahit na anong baon ko sa'yo sa limot. Ikaw pa rin ang hinahanap ng puso ko. Saka paano ba kita matatakasan kung dala-dala kong iniwan mo pirasong alaala sa akin? Kumintab ang mga mata ni Jairon. Bumigat ang tensyon sa pagitan namin. Ito ang sandali na matagal na naming hinihintay. Nangangatog ako sa magkahalo-halong emosyon. Anessa, ikaw lang ang matapang na babae na palagi akong pinaglalaban. Minsan, nabibigo akong punan ng puwang ng puso mo. Pero hindi ko maatras at patuloy mo pa rin ako minamahal. Nagagalit ako sa sarili ko dahil pakiramdam ko. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Oo, mahal kita, pero hindi mapapantayan ang pagmamahal mo. Wika ni Jairon na amin. Binuksan ko ang dalawang kamay. Pinahiran niya ang luha sa pisngi bago niya ako niyakap ng mahigpit. I'm really sorry if I make you suffer, bulong niya. No, wala tayong dapat ikahingi ng paumanhin. Pareho tayong nagkamali, usal ko sa kakumala sa kanya.
Pinagkrus namin ang mga mata, hinipo kong pisngi niya habang ginagawaran siya ng mapait na ngiti. Parang gusto kong matawa, pinagtagpo ba tayo ng tadhana para pahirapan, ibis na paligayahin? Biro pa niya. Napalis ang kapaitan sa loob ko. Pinisil kong baba ni Jairon sa kanilapit ang mukha sa kanya. Kahit nakokontrahin tayo ng mundo, hindi nito magagawang tibagin ang matibay na postin itinayo ko sa pag-ibig natin. Tama ka. Magkakadilubyo, magkakagyera, tsunami o gumuhang mundo. Mananatili ako sa pagmamahal mo. I love you, Jairon. I love you to Anessa. To the moon and back. Binaba kong tingin sa mga labi niya. Bumilis ang tibok ng puso ko nang nilapit ko pang mukha ko sa kanya. Hinaplos ng mainit niyang hininga ang pisngi ko. Ngumiti ako nang maamoy ko ang pamilyar na perfume niya. Then he captured my lips which were both tender and desperate. It wasn't rushed, yet it carried the weight of everything we suppressed for so long. Kumapit siya sa batok para lalong idiin ang paghalik sa akin. Bukas loob ngayon na tinutugunan ng halik niya, animoy naglahong mundo sa labas ng bintana at iniwan kaming dalawa sa sarili naming mundo. Nakakuryente ang halik, kinikiliti niyang tiyan ko at ayaw niyang palipasin ng oras. When we finally pulled apart, our foreheads rested together, both breathing heavily. Matagal ang panahon na hindi kami nakahalik ng ganito. Ibang-iba ito sa nakalipas sa paghalik namin. Naramdaman ko ngayon ang sinseridad ni Jairon na natiling mga mata niya sa akin, ninanamnam niyang sarap ng damdamin. Samantalang umiinit naman ang pisngi ko, binaba kong kamay ko. Ngayon magpapakasal ka na ba sa akin? Tumawa si Jairon sa kakinakamot ang ulo na lumayo sa akin. Pag-iisipan ko, anas niya. Wala na tayong oras, Jairon. Sasabihin ko kaagad ito kay Daddy. Nainip kong sambit. No, magpapakita muna tayo ng matibay na ebidensya. Kukuha tayo ng marriage certificate. Umalukip-kip ako. Ano pa bang hinihintay mo? Pumunta na tayo ngayon sa mayor. Magpakasal na tayo at ipakita sa kanyang ebidensya. Sa katunayan, tutulak kong pakasalan ka sa mayor pero kung gusto mong madaliin, fine, ora mismo pupunta tayo. Walang pakundangan akong tumayo. Inakala kong kaya ng binti ko pero biglang nanlambot at pinawindang ako. Gulat si Jairon na tumakbo sa kinaroroonan ko at mabilis akong sinalo. Wala ka pa sa tamang kondisyon. Siguro dapat ka na munang magstay dito, sabi niya na ikinasalubong ko ng kilay. Magiging normal din ang blood sugar level ko. Pwede akong umuwi ngayon. Hindi ko kailangan magpa-admit. Babalik din ang lakas ko mamaya. Mahabang katwiran ko. Kunot ang noon niya. I can't assure it. You should stay here at least for one night. Pamimilit ni Jairon. Bumalik ang pagiging overprotective niya na matagal ko nang namimiss. Kailangan nating magpakasal agad. Hindi pwedeng humadlang ito. Reklamo ko. Bukas pupunta ka agad tayo sa City Hall. Tugon niya sa katinulak ako pahiga sa kama. For now, rest. Jairon POV. Nang bumuti ng kalagayan ni Anessa, ay dumiretso kami sa City Hall para pumirma ng marriage contract. Automatiko kami nagpakasal sa kanyang kagustuhan. Labag man sa loob ko pero gusto ko ng kumpanya, saka ayaw ko ring mapalayo sa kanya. Bumalik ako sa wisyo ng sinuntok ni Mateo ang lamesa. Kasalukuyang nasa CEO office kami. Nakalimutan kong nasa gitna kami ng mainit na komprontasyon. Matalim niya akong tinitigan at tila maagang na-exercise ang puso ko dahil mabilis ang tibok noon. Saka bumaling kay Anessa. Nagagawang nito at pagtataka sa mukha nito habang pinoprosesong sinabi ni Anessa. What did you say? Angil niya sa mababa pero delikadong tono. Sinulyapan ko si Anessa. Pinakita niyang kalma siya pero pansin ko nanginginig ang kamay niya. We're married, ulit ni Anessa. Jairon and I tied a knot this morning. Are you crazy? Matapos kang himatayin kahapon, ito agad ang ginawa mo. Hindi naman nauntog ang ulo mo sa sahig. Hindi makapaniwala nitong pahayag. Patawad kung minadali ko ito pero kailangan ko, Daddy. Hindi ko kayang gawin ang inuutos mo. How could you be so reckless? Do you understand what kind of scandal this will bring to the company? Humahanga sa tanong ni Mateo sa binalik ang atensyon sa akin. Pinikot mo bang anak ko para sa sarili mong kagustuhan? Pareho kayong ganit sa pera ng ina mo. Sinubukan mo ulit na pumasok sa buhay ko. Hindi ko palalampasin ang panuloko niyo sa akin. Singhal niya halos sumabog ang litid ng ugat sa sentido niya. Huwag mo siyang pagbintangan, Daddy. Sarili ko tong kagustuhan. Ginawa ko to para iligtas ang kumpanya. Anong klaseng rason yan? May tiwala ko na makakaya mo patakbuhin ang kumpanya. Pati ikaw pinapaikot mo ko. Putol niya sabay sapo ng noo.
Umiling-iling si Anessa. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi ako fit na patakbuhin ng Parker Enterprise? Sigurado akong alam mo yon, saka hindi ako nagsimulang magpatayo ng H-Towers. Alam lahat to ni Jairon, siyang nagsimula kaya siyang tatapos. Ngayon na asawa ko na siya, he has every legal right to take the helm. Namulang mukha ni Mateo. You think this is about legality? About handling over the company like a piece of property? Huminto siya para tumawa ng mapait. This is a corporation, Anessa. A legacy. You've just turned it into a circus act for the corporate world. To gawk it. Kinuyom ko mga palad. Sinubukan na maging kalmado. With all due respect, sir, the company needs a leader who can make swift and effective decisions. The H-Tower project is crucial, and I intend to see it through. This marriage may be unconventional, but it's the best solution to protect the Parker Enterprises. Pinandilatan niya ako. Protect? You think you're protecting this company? Our stocks will plummet the moment this scandal hits the news. Investors will withdraw. Years of building trust will go down the drain. And you call this protection? Umarong si Anessa sa pagitan namin. Dad, alam kong ginagawa ko at alam ko ang risk. Pero alam ko rin na kung walang tamang mamumuno sa kumpanya, ay tsak na mabilis na malulubog kaya kaysa magkaroon ng skandalo. The Parker Enterprises needs to move forward. And Jairon is the one who can ensure that progress. I'm willing to bear the consequences. Dismayadong pinilig ni Matay yung ulo. Ang tigas ng ulo mo, Anessa. Nahihibang ka na. Fine, govern yourselves. But don't come crying to me when everything falls apart. Mark my word. Our skills will drop and the investor will leave. You'll see the consequences of your actions soon enough. Tanggap ko na yon, may tiwala ko kay Jairon at paninindigan kong desisyon ko. Walang tinag na saad ni Anessa, malalim na bumuntong hininga si Mateo, sabay wasiwas ng isang kamay. Do as you please, but don't destroy what I've built. And don't expect my support when the walls start crumbling. Magkasabay kaming napayukod ni Anessa sa huling pangungusap niya na mayaning katahimikan ng ilang sandali bago siya bumuga ng hangin at tumakbang palabas ng opisina. Padabong niyang sinarang pinto ng sinalubong kong tingin ng babang mahalaga sa akin. Malamlam ang kanyang mga mata, pero puno ng determinasyon. Tila nabunutan ako ng tinik matapos kong masaksihan ang pagtatanggol ni Anessa sa akin. Nakakahiyaman pero naging proud ako sa kanya. Tipid akong ngumiti. You okay? Usisa ko. Maring naglapat ang mga labi niya saka tumango.